Hello! Pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan ko. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan sa mga sandaling ito. Purihin natin ang Diyos sa mga buhay at kalakasan na binigay niya sa atin. Ngayon naman po, patuloy tayo sa ating mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa, na siyang nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng gabay sa ating buhay. Kaya nga po, sa ating huling pag-aaral, ang isa sa pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, siya ang mabuting pastol. Tapos, I am the good shepherd, sabi niya. So, ibig sabihin, sabi nga natin noon, ang ginagawa ng mga pastol, ito ay nagbibigay proteksyon sa mga tupa, ito ay nagbibigay gabay sa mga tupa, ito ay nag-aalaga sa mga tupa, pinapakain, pinapainom, o binibigyan ng pangailangan, at higit sa lahat, ang pastol ay binibigay niya ang kanyang buhay upang proteksyonan ang mga tupa niya, ang inaalagaan niya. Mga kapatid, ito po ang angkop na karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pa yung claim niya na siya ang mabuting pastol, tamang-tama po ito, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay ang Diyos, mga kapatid, at siya ang mabuting pastol natin, dapat lamang na ating itong paniniwalaan, sampalatayanan at tanggapin siya, mga kapatid. No, ito po inaalok niya sa atin, no? Kaya po, bilang mabuting pastol, ang isa sa mga ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay iniingatan tayo. He protect us, no? Mula sa mga mababangis na hayop, mula sa mga lobo, mula sa mga nagtuturo ng mga kasinungalingan, iingatan tayo mula sa mga kasinungalingon sa paligid, mga pang-alipusta. Iingatan tayo, mga kapatid, sa mga mababangis na mga katuruan na nagpapahamak sa atin. Sabi nga niya sa John chapter 10 verse 28, no, sabi niya doon, no one will snatch them out of my hand. Walang makakakuha sa kanila mula sa aking mga kamay. Di tayo makukuha ng dyablo mula sa kamay ng Diyos kapag tayo ay nagpatuloy sa ating Panginoong Hesus, kapag tayo ay nanatili sa ating Panginoong Hesus, no? Safe na safe tayo kung nasa Panginoong Hesus tayo. Pangalawa, bilang mabuting pastol, isa sa kanyang ginagawa para sa atin is ginagabayan tayo sa araw-araw. Binibigyan tayo ng gabay sa ating pamumuhay. Sa papaano po itong paraan? Mga kapatid, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo nahugasan at nabayaran ng ating mga kasalanan at tayo pinapaging banal. At kaya naman po, tumira sa atin o tinanggap natin ang banal na Espiritu. Nung tayo ay nahugasan sa pamamagitan ng tubig ng bautismo, tinanggap natin ang banal na Espiritu na mababasa natin sa Acts 2:38. Kaya po, ginagabayan tayo sa paanong paraan ginagawa ng banal na Espiritu. Itong banal na Espiritu ito, ipinag-pray ito ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 16-17. Ako'y dadalangin sa Ama, nabibigyan kayo ng mang-aaliw o comforter. Sino itong comforter o mang-aaliw? Ito yung Espiritu ng katotohanan o yung banal na Espiritu. Ano ang gagawin ng banal na Espiritu? Sabi niya sa talatang 26 ng Ages, siya ang magtuturo sa atin, siya magpapaalala sa atin sa lahat ng kanyang sinabi sa atin. O ibig sabihin, lahat ng nabasa natin, mababasa natin sa banal na kasulatan, sa Biblia, ito naman ang ituturo sa atin ng Banal na Espiritu kung tayo naguguluhan sa buhay. Ito yung ipaalala sa atin ng Banal na Espiritu kung tayo nakakalimot. Itong mga salita na sinulat mismo din po ng Banal na Espiritu na gumamit siya ng mga tao, tagapagsulat ng banal na kasulatan, ito rin po kanyang gagamitin, mga kapatid. Hindi po siya bubulong-bulong sa atin, kundi yung mga salitang nabasa natin at narinig natin at napag-aralan natin, yun din po ang magiging ipaalala at ituturo sa atin ng Banal na Espiritu, at ito yung nagsisilbing gabay sa ating buhay upang hindi tayo maliligaw sa ating pamumuhay, hindi tayo mapahamak, mga kapatid, sa araw-araw nating mga desisyon, sa araw-araw nating ginagawa sa ating pamumuhay. Yun po ang paggabay sa atin ng ating mabuting pastol. Pangatlo, siya rin po ay nag-alaga sa atin. Inaalagaan tayo para tayo tumibay, para hindi tayo matisod, para hindi tayo mapahamak, hindi tayo madapa, sa magitan rin po sa nag-iisang mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Iniingatan tayo, inalagaan tayo, pinapakain tayo para tayo lumago, para tayo tumibay, mga kapatid, sa ating pananampalataya.
para sa ating pamumuhay, magiging matatag tayo sa pagharap ng mga pagsubok, mga suliranin, at ano-ano pang mga kinaharap natin, personal, spiritual, o ano-ano mang mga hinaharap natin. Ito ay ginagawa ng Diyos sa magitan din po ng kanyang mga pangako. No, maraming pangako po ang ating Panginoong Hesus sa walang nakasulatan, mga kapatid. Ito ang paraan niya upang tumibay at lumago tayo sa ating mga buhay. At higit sa lahat, ibinigay na ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin upang mabayaran tayo sa ating pagkakasala at pagkakautang laban sa Diyos. Kung atin siyang tanggapin bilang Diyos tagapagligtas at atin siyang sampalatayanan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na inalok niya sa atin. Kaya po, maraming salamat po sa Panginoon sa mga salitang ito na pag-aralan natin, mga kapatid. Sana po patuloy tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Huwag po tayong tumigil kahit maiksi lamang ating mga oras. Ito lamang po ay ating binibigyan ng panahon, no, mga kapatid. Mahalaga po na tayo manatili sa ating Panginoong Hesus at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpuri sa Kanya. Purihin po at maraming salamat po sa inyong mga panahon. Pagpalain po kayo ng ating Diyos.